Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikapitong kabanata ng Aklat ng Joshua. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, bigyan niyo po ng kaliwanagan ng aming kaisipan upang mas makita namin, Panginoon, ang lawak at ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang kasalanan ni Achan. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Achan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ng Juda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Kung mapapansin po natin, sa unang talata pa lang, ang sinabi po dito ay nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh. Samantalang kung babalikan po natin yung kwento, at tanging si Achan po ang gumawa ng paglabag or ng kasalanan. Subalit, patunay po ito na ang kasalanan po ng isa ay may malaking epekto sa kabuuan ng kanilang sambahayan, ng kanilang grupo, or maging ng kanilang ministeryo. Verse 2 sabi po dito, samantala nagsuko si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth-Aven. Pagbabalik nila ay sinabi nila kay Josue, hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Magpadala lamang tayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit nga lang ang lungsod na iyon. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila ay naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Dito po makikita natin na maliit lang yung Ai, pero malaki yung kanilang pagkatalo. Hindi dahil mahina sila o hindi dahil konti ang kanilang pinadala, kundi merong mali sa kanilang loob. Merong mali, merong kasalanan na hindi nasisettle. Kaya naman sa buhay natin, kung paulit-ulit tayong nadadapa, paulit-ulit tayong nabibigo, siguro maganda sila sa atin yung ating sarili. Baka hindi naman talaga yung problema yung malaki, kundi meron sa puso natin ang hindi natin na isisettle sa Panginoon. At mapapansin din po natin sa kwento, si Joshua, hindi po siya nagtanong kay Lord. Nagtanong lang po siya sa mga tao, nagpatiktik siya sa mga tao without asking the Lord. Kung saan alam naman natin ang Diyos ay makapangyarihan at ibibigay niya kung ano yung katotohanan. Nakikita po natin ang lihim na kasalanan ng isa ay maaaring magpahina o makaapekto ng matindi sa buong samahan. Ano po, o lalo na sa ating mga ministeryo. Verse 6, pinunit ni Josue at ang pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abot sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, Panginoon Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amoreyo? Mabuti pa ay nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananiyo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Una po, dito makikita natin mali ang tanong ni Josue. Ano po? Dapat ang tanong niya is, Lord, ano po yung kasalanan namin? Lord, ano ba yung mali namin nagawa? Bakit ganito? No? Sa halip, ang kanya pong naging tanong
bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan, no? Ito po yung talaga makikita natin na normal na tao si Josue, gaya natin, na mas nauuna nating questionin ang mga resulta ng mga sitwasyon kaysa kung bakit naging ganun yung sitwasyon sa atin, no? Bakit, ano ba yung nagawa natin? Kung sa tutuusin, hindi po yung kaaway yung problema. Ang problema po dito is yung kasalanan. Yan. Kaya sa kung tayo po ay humanapit sa Panginoon, hindi hinihintay ni Lord na tayo ay umiyak. Ang hinihintay ni Lord kung tayo ay mag-surrender. Yan. Kumbaga dito makikita po natin, no, na kahit dasal tayo ng dasal, kung wala tayong pagsisisi, hindi po yun enough, no? Mahalaga po na nandun sa ating buhay, no, yung paghingi ng kapatawaran sa ating kasalanan. Verse 10, sumagot si Yahweh, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan. Kaya sila natalo sa kanilang kaaway. Natalo sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Ayan, so makikita po talaga natin hanggat hindi natin isinusurrender kay Lord yung ating mga kasalanan, yung ating mga itinatago, ay talagang nandoon talaga yung puot ng Panginoon. Tsaka dito po talaga makikita natin na napakabuti ng Diyos, no? Kasi nasa atin din yung susi ng problema. Kumbaga talagang kailangan lang talaga nating magpakumbaba sa Kanya. 13, tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Sometimes po, hindi po yung kaaway yung naghahadlang ng mga pagpapala, ng victory sa atin, kundi ang nagiging hadlang para makamit natin yung tagumpay, yung ating mga kasalanan. Kaya nga sabi sa verse 13, magpakabanal kayo. Dito po talaga ay hinihimok ni Lord, no, na linisin natin yung ating sarili sa harapan niya upang maging karapat-dapat po tayo dun sa ating tagumpay. Kasi yung tagumpay po, mangyayari lang kung tayo ay mayroong kabanalan, no? Without repentance, there's no revival. Ayan po. Hindi talent, no? Hindi yung ating mga galing. Ang kailangan ng Panginoon, ang kailangan ng Diyos sa atin ay ang kalinisan ng ating puso. 13, kaya bukas ng umaga haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na ipinag-uutos kong wasakin ay siyang ihahagi sa apoy kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi at napili ang lipi ng Juda. Tinawag ang lipi ng Juda at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Akan na anak ni Carmi at apo ni Zabdi na anak ni Zera. Dito makikita natin na dumaan sa kanilang tribo, sa kanilang clan, sa kanilang family hanggang sa kanilang individual. Napakadetalyado ng Panginoon at hindi talaga siya nagkakamali, no? Dito po makikita natin na hindi makakatakas sa Diyos. Pero pwede kang mauna sa pag-amin. Kasi alam niyo yung ginawa ni Lord na to, actually meron siyang hint na sana ina ibinibigay, no? Yung mag-repent,
mauna na umamin na kami, di ba? Hindi na kailangan na pahanayin pa mula dun sa pinakamataas na angkan, no? Or sa kanilang pinagmulan. Pwede naman na, wag nila silang paghanayin kasi ako yung may problema, no? Para hindi na sana maapektuhan lahat. Pero makikita natin na nahimik si Akan at inintay niya talaga na talagang malitis yung sitwasyon at lumabas na siya talaga yung may kasalanan, as if makakatakas siya at makakatago sa Panginoon. 19. Kaya't sinabing Josue kay Akan, anak, nasa harapan ka na ni Yahweh ang Diyos ng Israel, igalang mo ang kanyang pangalan, magsabi ka ng totoo, huwag kang magkakaila ng anuman, ano ang ginawa mo? Sumagot si Akan, totoo po, nagkasala ako kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda, nasa kailaliman po ang pilak. Dito na makikita natin yung 3 hakbang ng kasalanan or ng tukso. Una yung nakita, ninais, at kinuha. Kasi hindi naman siya automatically agad na makukuha mo kung wala kang, kung di mo siya nakita at hindi mo siya ninais. Kaya sa una pa lang pagtingin, no, meron na kaagad dapat tayong protection, no? And that is the word of the Lord. Yung kanyang mga paalala, yung kanyang mga warnings. Kaya makikita natin yung pagbagsak ng isang tao, hindi yan bigla, no? Nag-uumpisa yan sa mata, no? Yung makita niya, and then nauuwi siya sa pagnanasa hanggang sa gagawin niya na ito. Verse 22, nagsugo si Josue ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan, nakabaon nga roon ang damit na nasa ilalim nito ang pilak. 23, iniharap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Ayan. Tunay nga po na wala tayong maililihim sa Panginoon. Kahit pang anong tago natin, alam po ng Panginoon, no? At i-reveal niya po iyan. Yan. Hindi ka mapapalaya hanggat hindi mo inilalabas yung iyong itinatago. 24, dinala ni Josue at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanilang asawa, mga anak at baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. Ay, ba't sinabi ni Josue, bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh at pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ang kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh, mula noon ang pook na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. Napakasakit ng hatol, pero nalinis ang bayan. Nagalit dahil doon sa hatol na yon ay napawi ang puot ng Panginoon. Dahil nalinis ang ang Israel sa kanilang kasalanan. Dito makikita natin yung lugar ng problema ay pwedeng gawing lugar ng pag-asa, no? Kung nasettle po talaga yung problema, yun din yung magiging umpisa, no? Or panimula ng pag-asa. Ayan. Kaya kung minsan mapapansin po talaga natin, yung pag-amin, masakit yun. Pero yung paglilinis, yun yung nagbibigay ng panibagong buhay, ng panibagong pag-asa, no? So, wala talagang paglilinis na hindi masakit, no? Pero pagkatapos naman nun, doon natin na i-experience yung kapayapaan at panibagong pag-asa. Again, dito sa ating binasa ngayon, makikita natin, no, hindi tayo pababagsakin ng kaaway. Bumabagsak po tayo dahil sa kasalanan. At yung kasalanan na yan, yung nagiging open door ng kaaway para po tayo ay maninglang. Ayan. Dito po makikita natin, no, sa panahon natin ngayon, ano ba ang mga itinuturin
or makikita nating mensahe na sa ating nabasa ngayon. Paano ba natin ma-relate yung panahon ni Josue sa ating panahon ngayon? Ano ba yung itinatago ng mga churches sa ngayon na nagiging sanhi ng kasalanan? Number 1 is mga compromise. Nako-compromise tayo. Pastors, natakot silang mag-rebuke sa mga maling ginagawa ng kanilang mga members, no? Dahil natatakot silang mawala ng member. Ang mga member naman ay tinatago nila yung kanilang mga kasalanan at hindi sila nagtatapat, no, sa kanilang mga pastors. Yung mga tao na parang yung mga mananampalataya na parang feeling nila is hindi natutugunan yung kanilang mga prayer. So, dahil doon ay tumatalikod sila or humihinto sila. Mga kapatid, dito po natin makikita na ang Diyos ay tapat, no? At kung nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok kasi meron tayong mga kasalanan na hindi natin sinisettle sa harap ng Panginoon. Kaya nawa po, meron tayong natutunan sa araw na ito at sana po ay napagpala tayo. At muli, tanging kay Jesus lamang po rin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. Salamat po at muli kay Jesus ang papuri.